beloved, Boss Mike, Cervera. Naman ng misconception, misinterpretation at misunderstanding sa naging pahayag po ni Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa mga guro. Ay, nako. Nagpaliwanag si Castro matapos panahin ng Alliance of Concerned Teachers ang kanyang sinabi na may ilang guro umanong lumalabag sa moralidad at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Kaya nga! Mali ba yun? Mali ba yun? Yung sinabing ganon, ayaw nyo lang tanggapin. Ayaw nyo kasing tumanggap ng katotohanan. Bakit? Diyos ba kayo? Mga santo ba kayo? Kayong mga guro na bumabatikos, ha? Hindi ko nila lahat. Eto lang, mga hindi yata nauunawaan. Oh, ano ba kayong mga teacher? Naging bobo na rin kayo? Di ba? Naging bobo na rin ba kayo? Hindi, aywan ko, mga kababayan ko itong mga teacher na ito eh. Oh. Ang tinutukoy dito, mga kababayan, unawain ninyo muna, hindi yung react kayo ng react. Diba? Legazpi, Denver Narbasa. Oh. Marites Musni, Edel Toto Balduesa. Feel the heat of Yusek Claire. Oh! Nagbabaga nga eh. Ngayon bagang-baga sila, Kulang na lang, umapoy sila Dahil sa ngit-ngit at galit nila Nagagalit sila ng walang dahilan Dahil lang sa hindi nila naunawaan, yung pong ibig sabihin ng Yusek Claire Castro natin. Lalo na sa mga nakatatanda at ibang tao. Ayon kay Castro, may pinaghuhugutan ng kanyang pahayag at batay ito sa mga insidenteng naimbestigahan kabilang ang nangyari sa Davao City at isang video kung saan isang guro umano ang nagtuturo sa mga estudyante ng mga salitang mapang insulto. Totoo! Bakit yun hindi nyo tuligsain kung di ba naman kayo hinampel? Itong mga guro na mga nagre-reklamo, siya binabanggit, meron pa dyan isang bobong congressman epal ng epal. Yung Eli San Pedro, yung mataba na, yung lumaki na yung muka. Malamang yan, nakaw na ng nakaw. Malamang yan mga kababayan, maniwala kayo. Yun, may epal din. Hindi rin naiintindihan, kung di ba naman bobo. Bantay ka lang. Kapag ako naging congressman, yari ka sa akin dyan. Ngayon mga kababayan, isipin yung maigi. Abay, napakaliwanag hindi man lang tinanong, ano ba pinaghuhugutan ni Yusek Claire? Hindi ba sila nakakapanood ng mga balita sa mga usapin? Na mga nangyayari, na mga nagba-viral. Di ba't nag-viral yung isang teacher, isang guro, na pinakita natin kaninang umaga? Kita nyo, yun din ang pinakita ni Yusek Claire Castro. Na tumuturo na bangag ang presidente. Tanong ko sa mga guro na tumutulig siya kay Yusek Claire Castro, tama ba yon? Tama ba yon? Nasa inyong hanay ang bumabastos sa presidente. Diba, Rain, pag ako talaga nakasama niya sa Kongreso, yayariin ko yan ng mga bagay-bagay na hindi niya pa nalalaman Puro lang bunganga ng bunganga, wala namang action Hanggang ngayon, wala pang nagagawa diba mga kababayan? Tuloy natin. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Hindi na po namin babanggitin kung sino po ito. Anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At yan po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out. Yan. Malaman kung ang video na ito ay verified. Kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. Totoo. Aminado yung guro
Nakita nyo, ay yung ba palalagpasin ng Malacanang, palalagpasin ni Yussi Claire Castro. Yung po mga kababayan isa pong pang-iinsulto sa Pangulo. O ngayon, ayaw nyo tanggapin. Kayong mga guro, tinuligsa nyo ba yung kasama nyo? Ngayon nagdadaldal kayo? Mga bobo pala kayo Sa totoo lang, mga kababayan nuknukan ng mga bobo to Tinagurian kayong mga guro, mga nuknukan kayo ng tanga. Mga tatanga-tanga itong mga guro na sisita sa napakaliwanag na pahayag. Oo. At namimili na salita. Hindi pinatutungkulan ng lahat, kundi yung iilan lang. Abay mga kababayan, inako nilang lahat. Kami yan, ako yan, lahat na sila. Kundi ba naman mga tatanga-tanga? Giit ni Castro, hindi niya nilalahat ng mga guro at hindi rin niya nakikita ang kailangan niyang humingi ng sorry dahil malinaw umano ang kanyang pahayag at nagkaroon lamang ng maling pagkakonteksto dito. Kita nyo? Ang tinatalakay natin kanina, yung isang unggoy ni Amy Marcos, yun pong gasolito, singlaki ng tangke ng kalan ninyo. Mga kababayan, abay teacher daw yung nanay niya at tatay niya. Tapos nagmumura. Baka parehas ng magulang niya. Na ganun din ang asal, kanino ba man magmamana yun? Palamura di ba? Palamura. Baka nagmana sa magulang niya mga guro. Ganun ba yung tinuro ng magulang niya, ng mga guro daw yung nanay at tatay niya? Tinuruan ba siyang magmura? Di ba mga kababayan? Ay, nako. Di ba mga kababayan? Isipin nyo maigi. Leia Patricio. Yan ang sinasabi natin. Tama ba? Elena Bencio? Virginia Domingo, mag-like muna kayo. Nais lamang po natin ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat. Hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. Yan! At sa mga ganito po, kung mayroon po kayo nakikita inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. Ay, kayo na ang dumisiplina. Tignan nyo, siya pa yung nakikiusap sa inyo. Yan ba ang gusto ninyo? Masaya na kayo na si Yussi Claire ang nagpakumbaba pa sa inyo? Kung ako lang yan, hindi ako magpapakumbaba sa inyo bakit? Totoo naman Sa hanay ng mga guro, may mga manyakis. Mali ba yon? Fake news ba yon? Hindi fake news yun. Real talk yun. Diba, mga kababayan ko? Sa hanay ng mga guro, professor, mga kahit nga elementary, high school, college, na mga nagtuturo, sa hanay ninyo, may mga manyakis. Mga kababayan, real talk yun Ayaw nilang tanggapin. Abay, kung ayaw nyo nang nasasabihan gusto nyo yung paningin ninyo malinis, abay, ayusin ninyo yung hanay ninyo. Sayang naman yung mga organisasyon na mga pinagbubuo ninyo. Para saan ba yan? Yung mga act teachers na yan, para saan? Di ba para yan i-representa ninyo at tulungan ninyo yung inyong hanay, inyong sektor? Tulungan ninyo ang inyong hanay, inyong sektor, kung ano man tawag ninyo dyan. Di ba?
nalinisin ninyo, kayo man linis. Sa inyo mag-umpisa. Yung mga namumuno-muno dyan, na wala namang nagagawa, kundi, ngumuha Ay, totoo naman tinamaan ng lintik mga kababayan Di ba? Di ba? Hindi marami. Example na lang. Example lang natin. Mga kababayan ko. Example wag na nating gamitin yung mga guro natin na mga balat sibuyas. Yung mga reklamador ang tinutukoy ko. Yung mga reklamador na tinutukoy ko. Marami akong profesor, marami akong teacher, guro, mga instructor, mga nagtuturo ng mga kaibigan. Di ba? Baka nakalimutan nyo May kaibigan tayo, may ari ng mga school. Di ba? Pero walang ganun doon. Walang manyakis. Ito, katulad nito, wag na natin gamitin yung video sa Pilipinas. Baka lalo lang silang masaktan. Ito na lang. Sex scandal with a twist. She's accused of having sex with 2 high school students, including inside her classroom closet. She also allegedly had a student watch the racy movie 50 Shades of Grey. Kita nyo mga kababayan ko? Abay sa ibang bansa, yung teacher, nakipagbengbangan sa estudyante habang nanonood ng 50 Shades of Grey. Yun po yung mga bengbangan na palabas. Kung gusto lang mga kababayan ng mga ganitong mga eksena, mga guro na nakipagrelasyon sa mga estudyante, mga teacher na babae ay nakipagbengbangan sa kanilang mga estudyante, meron yan sa Pilipinas. Hindi naman itatanggi ng mga nakakaalam na guro yan Alam naman nila yan tuloy. Bulat-latin natin lahat ang mga gusto nyo. Bulat-latin natin lahat ang katarantaduhan ng ilan na nasa hanay ng mga guro. Hindi natin titigilan yan. Diba? Tuloy. According to cops, the students actually tried to blackmail the teacher to give them better grades. Justin Fitch explains, and we want to warn you, these details may be graphic for younger viewers. Kita nyo mga kababayan ko, bingbangin mo ko, bibigyan kita ng mataas na grado. Diba mga kababayan? Kita nyo yun? Babae yan Babae. Babae. A high school biology teacher is facing shocking charges today, including allegedly showing the raunchy movie 50 Shades of Grey to a 16-year-old student. And that's not all. 25-year-old Maris Nichols is accused of having sex with 2 students and having inappropriate contact with up to 5 others. Grabe mga kababayan, ito example na lang natin Huwag na natin tapusin. Basta nakipagbengbangan yung teacher sa kanyang estudyante. Ngayon, mga kababayan, ayaw na nga nating gumamit ng mga video. Sinadya ko na wag nang gumamit ng mga video na mga teacher dito sa Pilipinas. Kita nyo? Doon na lang sa ibang bansa. Para lang sabihin natin na nangyayari talaga. May nangyayari talaga sa hanay ng mga guro na meron talagang mga manyakis. Tama po ba mga kababayan? Tama. Kaya yung ilan naman mga kababayan nakakaunawa. Katulad nito. Mga guro ang nainis, maraming mga guro ang nadismaya sa... Ayan, yung mga guro na sinasabing marami, yun yung mga tatanga-tanga. Yung mga nadismaya, yun yung mga bobo. Yung mga balat sibuyas, yung mga sumalo, nang hindi naman para sa kanila, sinasalo nila. Diba? Hindi naman para sa inyo. Yung sinasabi.
bakit nyo sinasalo? Tuloy. Pahayag dito ni Auntie Claire dahil sa, ano yung sinabi niya, Marcian? Sabi ni Auntie Claire, Oh. minsan na po nating nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila Kita nyo? Totoo ba yun? Totoo nga. Meron na tayong example Nangyayari ba yon, Miss Alma Calvadores? Nangyayari yun, Miss Yuji. Forgotten name. Nangyayari ba yon? Nangyayari! Madami ako alam sa source sa Pornhub. Ano ba yung Pornhub na yan? Hindi ko alam yan minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Correct. No, Abay, totoo naman. Diba? Andy Navarro. Totoo naman Gonzalo Verano. Naging bastos na yung mga kabataan. Pagdating sa mga ugali dapat na namamayani sa mga kabataan. Nung bata tayo, sabi ko nga sa inyo, di ba lagi kong sinasabi, magagalang tayo Pag may nakasalubong tayo, babati tayo ng magandang gabi po, magandang hapon, magandang umaga po, at kung matanda, kahit hindi kilala, nagmamano tayo. At yung iba nga niyayakap pa natin Di ba? Yung mga matatanda natin, na mga kalugar natin, kabaryo natin, di po ba? Yan nire-respeto natin. Nung panahon natin. Kaya lang nung panahon na nung alalay na bansot ni Amy Marcos, tila yata nawala na yun. Tila yata ang minana niya na yung ugali ng mga katulad ng mga dilawang si Christian Isguera. Mga kababayan, wala na ring wala na ring modo no, mga kababayan. In fairness naman dito kay Auntie Claire, Sige, pagtanggol mo. Pagtanggol mo, Rico Panyero, si Auntie Claire. sabi ni Auntie Claire naman ay hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Meron ilan na mga guro ang nagtuturo daw sa mga estudyante ng pagiging walang modo. Totoo naman Bakit ba ayaw nyong tanggapin kayong mga reklamador, nagrereklamong mga guro? Kayong mga nagrereklamo. Bakit ba ayaw nyong tanggapin? Tapos dadalhin nyo kami kasi gumagawa ng lesson plan, ganyan, ganito. Kinang-ina nyo, abay, wag na kayong magturo kung ayaw nyo pala ng ginagawa nyo. Diba? Yan ang problema sa mga Pilipino. Nilalahat ko na. Laging may reklamo. Laging reklamo ng reklamo. Ayaw nyo pala ng ginagawa ninyo. Bakit ginagawa pa ninyo? Bakit nandiyan pa kayo? Kapag kaayaw ninyo, lumayas kayo. Diba? Pag hindi ka na masaya, tulad ni Angelito, pag hindi na masaya, lumayas ka na. Hindi nyo yung gagawing laging dahilan na yung dinadanas ninyo, yung nauunawaan namin yan Hindi nyo na kailangan sabihin. Kaya lang, parte yan ng trabaho ninyo. Parte yan ng sinumpa ninyong gagawin ninyo. Kung gusto nyo pala walang ginagawa, abay, mag-asawa kayo ng katulad ni Sara Duterte. Yung magagaling magnakaw sa gobyerno, ganun ang asawahin ninyo. At wala kayong gagawin. Nakatunghay lang kayong ganyan. Diba? Yan ang sinasabi ko
Hindi kayo masaya, mag-resign kayo. Hindi na pala kayo masaya. Oh. Yun ang mga ano nila, alibay nila ngayon. Napopuyat kami. Putang ina. Anong ba trabaho ngayon ang madali lang? Ano ang trabaho ngayon na hindi ka mahihirapan? Iilan lang yung ganon. Kahit nga sa ibang bansa di ba? Kahit sa ibang bansa, mga kababayan, di ba? Pumapasok sa umaga, uuwi ng hapon. Pasok sa umaga, uwi ng hapon. Kakain, magdi-dinner, matutulog. Paggising, mag-aalmusal, pasok sa trabaho. O, di ba? Baka akala kasi nila, sila lang ang gumagawa ng mga ganun. Kahit man saan, manggagawa, katulad natin, o kami. O, kung gusto nyo pala kakaiba, dapat mangarap kayo ng mas mataas. Yan, totoo yan. Yan ang buhay. Yan ang buhay. Di po ba? Huwag natin sisihin yung ibang tao sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Dahil lahat ng bagay, yan ay ating desisyon. Sariling desisyon natin yan. Kaya ako mga kababayan, hindi po ako impluwensya. Oo. Ayoko nang ini-impluwensyan ako. Sa gusto kong gawin. Kasi gusto ko, yung bagay, mamali man ako, maging tagumpay man ako, maging talunan man ako, wala akong ibang sisihin kundi sarili ko. Di po ba? At wala akong kakautangan ng loob kung magtagumpay man ako. Kaya, sikapin ninyo na desisyonan ninyo ang mga bagay na kung sa alam ninyo, kayo ay magtatagumpay. Hindi yung nandiyan kayo sa sitwasyon na ganyan. Marami pala kayong reklamo. Hindi tama dahil hindi nyo magagampanan yung inyong tungkulin dyan. Lumayas kayo. Diba, mga kababayan? Lumayas kayo. Napakarami yung reklamo. Si Angelito nga, pag nanguhuli ng mga violator dyan sa Skyway, hindi nagre-reklamo yan Angelito, bakit wala nang lagay-lagay? Ewan ko mga kababayan, sa mga bagong dating, huwag niyo akong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Our beloved Boss Mike